Thank you. Kay Bongbong Marcos, kay Bongbong Marcos, kay Bongbong Marcos, tayong lahat. Kay Bongbong Marcos, kay Bongbong Marcos, kay Bongbong Marcos, tayong lahat. Magtulong-tulong tayong panatilihin ang liwanag, kinabukasan matagal nang pinagkait sa bansa. Sa wakas nandirito na ang sandaling hinihintay, panumbalik ang sigla sa bansang Pilipinas. Wala nang makahahadlang, hanggang sa Yan ang mag-inspect na yan, tapos hindi ba tanong galing? MPM National Headquarters in Taguig. Welcome. Yan. Sanitization. Ano name mo? Wenko, Rowena Rosco. Si Rowena. Hello po. Welcome to Headquarters ng BBM. Okay. MPM, pamilya sa Pilipinas. Of course, sama-sama tayo, babang hindi. Dito tayo. Ban! Ano po yung may masalo? Asin, ano po ang dito sa third day. Manager! Ayun! Okay. Sa reception natin ito tayo. Ayan. BBM National Headquarters right here in Taguig. Ayan. Ito yung ating wapong politician. Ayan siya. Say hello. Okay, ito na rin. Bali, gusto yung pinaka-first conference. Sa loob na rin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo. Amin ang palalamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Rabbil Alamin, Allahumma alif qulubana kama allamta baina al-asari muhadin ya Allah. Ya Allah, gawin mo ang mga puso namin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Magmamahalan bawat isa sa amin, Ya Rabbal Alamin. Katulad ng paggawa mo sa mga taong taga Madina at Makkah, Ya Rabbal Alamin.
Allahumma ila haqqa haqqan tarzuqna tiba. Ya Allah, ipakita mo na sa amin ang tama, Ya Allah, at yun ang magawa namin, Ya Allah. Wa arinal batil batil tarzuqna itinaba. At ipakita mo sa amin, Ya Allah, ang mga lahat ng hindi dapat, Ya Allah, lahat ng binabawal mo, at yun mo ibaingatan namin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. اللهم اجعل هذا المكان هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات والأموال يا رب العالمين. Gawin mo itong lugar namin, Ya Allah, itong bayan namin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, maging peaceful at magkakasunod, Ya Rabbal Alamin. Bigyan mo ng biyaya ang mga nagkatira, Ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ibigay mo na sa amin ang kapayapaan dito sa mundo, especially sa kabilang buhay. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Diyos ng aming pananampalataya ng Amang Siyempre-an, kami pinagkakatipon sa hapong ito at sama-samang nanalangin, humingi po ng iyong makaamang pagmahal na nakitipon ngayon, hindi po namin yung pagbabasbas na sa buong ito at lahat kami nagkatipon ay tunay pong mapagharian ng iyong dakilang pag-ibig. Pag-ibig na nagmamalasakit sa amin, nagpapagaling sa iba't ibang karamdaman namin at tumutugon sa iba't ibang pangailangan namin. So sa hapong ito, hindi po namin na ang buhok nito, ang headquarters ito ay maging tahanan ng mga taong nagsisikap na maglingkod para sa kabutihan ng tanan. Nagsisikap na ang iyong dakilang pag-ibig na magdala sa amin sa pagkakaisa ang siyang magkahari sa puso ng bawat isa. Sa Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siya na lagi sanang magbigay sa amin, magbigay inspirasyon sa amin at magbigay lakas sa aming gawain na tunay pong papatagin ang iyong kaharian dito sa aming mundo. Ang kaharian ng pag-ibig, ang kaharian ng pagkakaisa, ang kaharian ng pagmalasakit sa isa't isa at hindi sila ang pagbabakinan. Ibahagi sa bawat isa ang mga biyay pinagkagawa po sa amin. So, Panginoon, ang pag-iyong pagpala ay igawad niyo po sa pamagitan po na instrumento na iyong pag-ibig na presensya po ngayon. So magpatuloy ang pagpala ng Diyos ay laging sumainyo ang Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome to BBM headquarters right here in Texas. Yun po yung opening address ng ating headquarters. Ito natin mo lang ng secretary. Secretary of Ed, National Secretary. Sa ating mga... Yes. Hello mga OFW ba? Yes. Mga OFW or mga kababayan natin Pilipino. Let's vote BBM! Yes. 2022. At syempre ang ating founder na maulat na Pilipinas, si Kagay. Yan. Ang ating administrator. Vice President for Acting. Vice President. Sir, pangalan? Ruel. Yan, si Sir Ruel. Ano ba? Asmas! Ba't mo na nakamas? Hindi nakikita yung ating pagbantuan. Yun eh! Yes. Oh, picturean mo kami. Picture tayo na yun. At mga kasama po namin, national officers, mga coordinators ng iba't ibang lugar ng maula sa Pilipinas Movement na nandito po ngayon. Yung mga kalauhin po namin na tumalungin dito. Unang-una, si Mr. Ricky Tango Marikina. Pangalawa po, ang gumawa ng aming jingle, campaign song para handog ng MDF kay Presidente Bongbong Marcos, si Mr. Jerry Mismeros, ang musical director and composer. At siyempre po, ito sa tulong ng kanyang may bahay, ang aming provincial coordinator sa Pangasinan, si Madam Marby Mismeros. From Pangasinan, bumiyahe pa po sila papunta dito. At ang aming kasama sa Visayas Region, ang aming head ng Visayas Region, si Mr. Martin Dormiendo.
May headquarters po tayo dyan, sir, sa Visayas Region sa Balogan. At siyempre, andito po yung dalawang butihing ngayon na mga kasama po natin din, si Mayor Gina T. ng TAP, Mr. Samar, si Mayor Telma Licard ng sa Poli, sa Pagsaroy, Mr. Samar. At nais po munang ipakilala yung mga officers na nandito ngayon para po makilala po na lahat. Pakitaas lang po ang inyong mga kamay para pakilala po ngayon ang ating mga panauhin. Bago ko ipakilala ang ating mga special guest na nagkakang ribbon. Ang aming national chairman, si Mr. Nap Lipana. Yan po ang aming national chairman. At siyempre, ang aming vice president for administration, si retired Major Ruel Samudio. At yung aming puno abala kanina, National Secretary Head, si Ms. Lailani Calvadores. Nandito po. Calvadores. Ay, hindi na ako nagkamali Calvadores na. At ang aming region head ng Metro Manila, dating presidente ng Kabaka sa lungsod ng Manila, si Mr. Reynaldo Beningel. Ito yung aming FPR head. At ang aming urban pool sector head, si Mr. Ipe Ilia, nandun po siya sa likod. At si Mr. Marcial Aristan, ang aming head ng PWD sector. Nandito rin po siya. At siyempre, yung aming head ng OFW sector, si Misteri Alpa. At papakilala ko na to para sa inyong lahat ang ilan sa special na panauhin na aming inimbita at pinalag tayo na silang dumating. Una, ang NCR Chairman ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ng ating presidente sa darating na taon, Bongbong Marcos. Yung Director Hilda Peralta. At siyempre, yung ating kaibigan sa ako, OFW Party List, si Dr. Chi. Bundap. At siyempre, ang ating espesyal na panauhin ngayon, pinatawan ng ating susunod na presidente. At may kaarawan ngayon. Kaya bago po po siya pagbigyan ng pagsasalita, ay batiin po natin siya at kantahan muna ng Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maraming salamat po, Panginoon, at nais po ibigay sa inyo ang mikropono para po magbigay ng konting pahayag. Salamat po. Gandang hapon po sa atin lahat. At maraming salamat sa inyong pagbati. Nagkataon lang na kaarawan ko ngayon. Kaya sabi ko, pumunta na ako dito sa inauguration para wala na akong gasto. Yung ating programa sa ngayon, baka hanapan tayo ng Gary. Dahil nga social distancing natin. Bumabalik tayo siyempre kay Director Hilda, sa ating mga kasama na nandito, mga mayors, yung mga lahat ng officers at saka yung mga nagmumunyagin para kay President Bongbong Marcos. Presidente, sinasabi ko. Kapag tingin natin ay unang-una, napakaganda ang latag natin sa natin lahat. Kasi naghahanap ang bayang Pilipinas ngayon ng isang makakasama dadala sa atin sa isang maganda at kapakinabangan ng bukas. At dyan po ay walang iba kundi si President Bongbong Marcos. Napakapalad po ng ating bayan sa ngayon sapagkat nakikita sa mga naglatag na, sa mga nagpakita ng kanilang
pagnanasa na maging Pangulo ng Pilipinas, nakikita ang diferensya pagdating kay BBM. Una-una, nakita naman po natin na siya ay matatag. Bakit siya matatag? Sapagkat siya po ay subok. Subok, hindi lamang sa pamamahala, kundi subok sa krisis. Dinaanan na po niya lahat ang maaaring dinaanan ng isang mamamayan, ng isang tao, ng isang anak. Lahat na, for the past so many years, si Pangulong Bongbong Marcos ay kung ano-ano na naibato sa kanila. Sa kanilang pamilya, naibato sa kanya personal, at dami ng sinabi tungkol sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga sinabi nila nung siya'y tumatakbo pa, yung sinabi nila nung siya ay nandito pa, at ang Pangulo pa natin noon ay Pangulo Ferdinand Marcos, ay ibinabato po ngayon. Ang susunod na lang siguro na ibabato sa kanya, baka hindi ito mismo si Bongbong Marcos. Kasi meron din ganun eh. Di ba meron din lumalabas na siya pala ay namatay na. Oo, nagkaroon ng problema, ganyan-ganyan. Tignan po ninyo ang kanyang mga pananagot ng puso. Siya po ay he's not dwelling at the past. Ang sinasabi niya ay kung hindi kayo naniniwala sa akin, basta tayo, magkaisa tayo. At kailangan, lalong-lalo sa panahon na ito ng pandemic, ay bumangon tayo sama-sama ulit. Yan po. Hindi sa bumabatikos. Wala siyang sinasabi tungkol sa kanyang mga katunggali sa politika. Bagamat yung mga katunggali niya sa politika ay araw-araw tinitingnan kung ano siya. Ang hindi na lang, ang maaaring na hindi na lang nila mabago ay kanyang kagwapuhan. Diba? Hindi na nila mababago yun. Kung pwede nilang baguhin, yung kanyang pananalita, yung kanyang diploma, yung kanyang achievements, pati pa naman yung tungkol dun sa itinayo niya. Itinayo niya na windmill sa Ilocos Norte, ay papatipusin ko doon at hindi daw siya nagtayo doon. Maaari pa hindi siya nagtayo na siya governor. Kaya tanungin natin sa mga local government executives, meron bang mangyayari sa inyong mga bayan na hindi naintindihan ng local executive? Pwede ba mangyari yun? Hindi mangyayari yun. So yun po, ang dami na niya mga batikos na dinaanan pati pamilya nila. Lahat yan, hindi natuna sa kanya, hindi natuna sa kanilang pamilya, pero matatag pa siya. Kaya bakit po sinasabing napaka-importante ito? Sapagkat sa ngayon po, sa ilalim po ng pandemic, sa ilalim po ng sitwasyon natin ngayon, ang kailangan ay isang matatag na leader. Isang leader na nakakaintindi ng sitwasyon ng kanyang mga panunungkulan at isang leader na nakakaintindi ng sitwasyon ng mundo. At yan po ay walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Naintindihan po niya tayo. Ang sinasabi nga, kagaya ngayon, ang sinasabi nila, ano naman yan eh. Yan si Bongbong, hindi naman nagtapos. Hindi yan hindi nila tinitignan yung kanyang mga papeles. Pero ang sinasabi nga pagpalagay na lang totoo. Na hindi siya nagtapos, hindi naman talaga totoo yun. Ano ba nakalagay sa saligang batas? Di ba nakalagay sa saligang batas? In order for you to run, you must, for president, 40 years old. Kailangan, president of the Philippines. At saka Filipino citizen ka. Pagkatapos, you know how to read and write. Yun lang naman ang nakalagay. Kaya tanong ko nga sa kanila, dapat nga hinilagay sa inyo, kung binabatikos sa inyo sa Bongbong, dapat ang isang qualification na inilagay na sa Constitution, you know how to think. Diba? Baka hindi kayo marunong mag-isip. Diba ganun yun? Kaya kayo batikos ng batikos. Pero hindi ho tayo doon nakatuon. Ang nakatuon po tayo yung ginagawa ninyo ngayon dito sa MPM at saka siyempre sa Partido Federal. Anong ginagawa natin? Tinitignan po natin kung paano tayo magsasama-sama muli at paano natin ibabangon ang ating bayan. Sapagkat nasa pandemic ito tayo. At si Pangulong Bongbong, siya po ay mayroong nakalaan na dapat nagagawin. Bawat sektor, alam na niyan. Bakit po sinasabi yan? Sapagkat ang kanya namang
pinapangunahan, unang-una nung panahon po ni President Marcos, Ferdinand Marcos, meron na po siyang vision para sa Pilipinas. Tanggapin lang natin yun at gawin natin na yung kanyang vision na yan ay ilalatag natin sa sitwasyon natin ngayon. Ano yun? Yung mga yan, pagpalagyan na natin, food security, health system, education, foreign policy, kompleto po yun. Kung yan ay ating tatanggapin at kung yan ay ating aayusin, tangkap sa ating panahon sa ngayon, ay maayos natin ang Pilipinas. Maayos natin. Ano po yung mga pangangailangan ng sinasabi ni Pangulong Bongbong? Yan po, halimbawa, tungkol sa droga. Sabi na, tutuloy po yung labanan tungkol sa droga na ginawa ng Pangulong Duterte. Bakit yan tutuloy yun? Sapagkat noong panahon na tumatakbo si Pangulong Duterte, almost 85% ng ating mga barangay napasukan na. Kung wala si Presidente Duterte, dinayari na tayo ngayon. Wala na. Hindi lang tayo narco-politics. Narco state tayo. Yun ang magiging mangyari sa atin. Yan, isa yan. Ang sinasabi lang niya, ayusin natin para hindi lamang yung tungkol doon sa pagtitimbong ng mga drug lords at mga drug pushers, kundi rehabilitation. May kasama ang rehabilitation. Dapat naman talaga ginagawa yun. Yung tungkol sa bill. Panahon pa ni Pangulong Marcos, ginawa na natin yun. At itutuloy natin yung bill. Halimbawa, sa Samar, meron magandang may magandang airport doon, D1 Airport. Kailangan ayusin yun. Para magkaroon tayo ng access sa Pacific side ng Samar. Diba? Hindi lang dapat tayo sa Tacloban. Dapat meron. O kaya Calvayo. Dapat meron dito. Area na yan. Yung mga ganun po, food security, hindi ba tayo noon? Meron tayo Chiwa, ito nga kinuha na kaya na, sa FTI, meron yan. Ayos sana natin yan. Di ba marami tayong gano'n programa? Itutuloy natin na i-angkop natin sa panahon yung mga programa, kanais-nais na ginawa at ginagawa ngayon. Naka-Duterte administration yung bill, importante. Hindi ko lang kayo bibigyan ulit ng mga iba pa kasi kung magsasalita ako tungkol sa mga dapat natin gagawin, baka abutan tayo hanggang maghapon, okay lang sa akin libre naman ang aking birthday yun. Pero yan lang po sinasabi ko, kaya tayo magtulong-tulong po tayo. Ano po ang pangangailangan, bakit tayo nagkakaroon ng ganitong mga pagtitipon? Sapagkat nais natin na unang-una mapanalo si BBM. Kung makakasama, yung mga kasama natin din, na tutulong sa kanya na magiging elected official din, hindi maganda. Pero ang pinaka-importante dito, manalo siya. Kasi kung manalo siya, mananalo tayo lahat. Yes! Kaya yun po, itong maula ng Pilipinas Movement, Partido Federal, lahat ng mga tumutulong kay Pangulong Bongbong, magkaisa po tayo. Hindi po tayo magsasapawan. Ang importante, lahat ng pwedeng grupo na makakasama natin, tanggapin natin yan. May kanya-kanyang grupo, may kanya-kanyang trabaho, may kanya-kanyang panahon. Yung nga sinasabi ko sa ating mga kaibigan, kung ikaw ay taga Mindanao, ayusin mo yung grupo mo sa Mindanao. Ayusin mo doon, para palakihin mo pa yan. Kung maaari ka magtayo kung halimbawa, may MPM doon, kung pwede kang magtayo ng MPM sa lahat ng mga bayan sa Mindanao, tayuan mo na yan. Maski na 10, 20 kayo. Ang importante po, organisado tayo. Kasi mahirap yung tayo lang nandito sa Manila, nasa headquarters, makikipag-usap, walang mangyayari sa atin doon. Ang importante, meron mga ganito, meron sa Taguig, meron sa Manila, kung saan meron tayong grupo. Hindi kailangan na ganito kasi napakaganda nito. Dito headquarters natin. Hindi kailangan na ganito. Pero kung meron tayong mga kasama na makakatulong sa atin at nagbibigyan naman ng ganitong kusali halimbawa, hindi okay lang. Diba? Tumulong tayo. Ang importante ngayon, meron po tayong 5 importanteng gawain. Number 1, siyempre, ipaliwanag natin at nakikita natin nakakampanya tayo sa ating mga kapitbahay, sa pamilya natin, kapitbahay, sa komunidad. Kampanya yun. Ibig sabihin,
ang ibig sabihin nun ay tinitingnan natin na si Bongbong na masasabi natin na ito ang ating susunod na Pangulo, magsusunod tayo at ito ang kanyang gagawin. Number 2, kung meron mga pagdidikit, kung meron kayo nakuhang sponsor o kaya makakuha kayo ng mga pagdidikit sa headquarters, nakakuha tayo, didikit natin. Huwag mo natin tago yun. Kasi pag tinago mo, yun, aalayin yun pag tinago mo. Okay, magdidikit at lahat. Meron din kayo, kasi kayo, MPM dito sa Taguig, mayroon kayong mga activities, meron din kayong plano, di ba? Kasi matagal pa ho ito. Matagal pa itong kampanya natin, aabutin pa tayo hanggang hindi tayo natin. Aabutin tayo hanggang May 8. May 8 kasi May ng election eh. Kaya pagdating ng May 9, wala nang tulugan to. Kasi pag natutulog tayo, natatalo na yayari tayo. Yayari tayo sa tulugan eh. Huwag tayo matutulog. Kaya ito, hindi ho ang kampanya natin hanggang May 9, hindi. Ang kampanya natin hanggang May 10, hanggang May 11, sila kailangan. Hanggang mag-declare. So, ayun po. May activity tayo. Yung iba, may mga bikers. Yung mga iba, may mga roronda sila sa mga komunidad nila, di ba? Yung mga iba na pumupunta sa mga palengke. Yung mga iba pumupunta sa nakikipag-usap. Yung iba naman, tumutulong sa mga kandidato. Okay lang, di ba? Halimbawa, kina Mayor Licard, kina Mayor D, sa Samang, kung mayroon tumutulong, okay. Di ba? Magkaintindihan lang. Ang nagiging problema actually ngayon ni BBM, may mga magkakalaban na puro BBM sa lokal. Eh, sabi ko sa kanila, ganun na lang, huwag kayo maglalaban magkay-BBM. Yung lokal ninyo, ayusin ninyo. Gawin lamang na maayos yung inyong lakanan. Di ba? Huwag kayo magpapatid. Huwag kayo magduluhan. Hindi. Ang kailangan, kasi ang gusto namin mangyari, maayos at maaliwalas yung ating institusyon. Ano pa? Yung activities tayo. Number 4, kung meron activities, pumunta doon si BBM sa inyong mga lugar. Eh baka naman pwede kayo magpakita sa kanya. Halimbawa, BBM po kami. Gusto naman niya yun. Kaya lang, ang gusto niya, medyo, dari, social distancing. Na-COVID na to eh. Na-COVID na siya, medyo may pagka, siya. Sa COVID, medyo na trauma siya pag alam sa huli niyo. Okay? And then, number 5, pagdating na pag ilista natin lahat yung mga miyembro natin, kasi pagdating ng araw, magkakaroon tayo ng parang training para dun sa mga pagpupulwas. Kasi, ang kailangan natin, sa totoo lang, ang kailangan natin na mangyari ay talagang papalakarin natin yung mga volunteers natin pagdating ng eleksyon. Kasi mahirap po ngayon ng eleksyon. Kasi pandemic ito eh. So maraming mga ibang rules. Kailangan may mga guys tayo at tayo magkakaroon ng training bawat isang grupo kagaya ng Ulat sa Pilipinas Movement. May training po ito. Maghahanap mo kung saan ang presito mo, maghahanap mo ng ganito, ganyan. At kung gagawin ninyo, at ano yung ilalabas ninyo, pag nakuha ninyo yung report, etc. kailangan nyo. Pagkatapos, pinakahuli. Kaya kailangan, pagkaboto, magpahinga ng konti kasi wala nang tulugan pagkatapos. Bigyan natin yung yan. Okay. So, alam na ninyo, hindi mo na kailangan ulit-ulitin dahil ang mga leader naman yun, kaya lang ninyo, kaya na Director Hilda, Pilagari, lahat kayo, alam naman ninyo kung anong gagawin talaga. Hindi ko na kailangan ulit. Binabahagi ko lang yun sapagkat yung ating experience kailangan nagkakaintindihan tayo. Yun lang. So, ano ang ating nais na mangyari sa susunod na mga araw? Palawakin natin ang grupo natin, patibayin natin ang ating mga sarili, manalangin tayo ng mabuti sa may kapal para bigyan tayo ng karapat-dapat na patnubay, mabigyan ng patnubay din ng ating hinahangaan, ang ating pinagpipitaganan na magiging Pangulo ng Pilipinas, nang sa ganon,
ay mabigyan ang ating bayan at ang ating mga kababayan ng isang malwalhati, maayos, at progresibo hinaharap. Yan po ang ating panalangin, yan po ang ating gusto mangyari, at yan po ang ating nais na mangyari sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo at dahil ng binanggit ko, ako'y nagpapasalamat sapagkat yung pagbati ninyo, ibig sabihin, hindi na ako bibili ng pasit, meron ng pasit. Ganon. Yan, dapat. Ginaganon po si Gary kasi ang susunod yan. Yan. Ang sinasabi ni Senadora Ivy, yan. Okay. Salamat po. Salamat. Happy birthday! Maraming salamat po, Kong Jonas. Pinto kung tawagin ang isa sa haligi ng Partido Federal ng Pilipinas dito sa Metro Manila, si Director Hilda Peralta, para magbigay ng message ng mensahe. Hello. Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat. Ay tayo dito pero ang mga ngiti ko sa ating mga mata, kasi lagi nakikita yung mga bigay. Ay talaga pong nakikita ko na buhay na buhay ko para po sa ating susunod na Pangulo na walang daw dito, Bongo Marcos. Ang maikling po ay bibigyan ko lang po kayo ng ang konting talata regarding po sa Partido Federal. Partido Federal ng Pilipinas ay ito po ay na-establish po ng October 5, 2018. Nearly 5 days bago po mag-file ng COC. So, again po, kami po ay nagpatakbo po ng iba't ibang mga kandidato noong 2019 at kami naman po ay pinalat na kami ay nagkaroon po ng 350 politicians nationwide. Ang pinakamataas po na nakamit namin politician is South Cotabato Governor, which is none other than Reynaldo Junior Tamayo Jr. Tinalo niyo po ng yung mga puwentes doon po ng 40 years po, 4 na dekada, natalo po ni Governor Tamayo. Ang tama niyo po ay kami po ay talagang natutuwa at very proud po kami na ang Partido Federal ng Pilipinas ay napiling partido ng ating mahal na Pangulo. Sa pag-uusap po ng National Directorate, sa kananagunan po ng Federal, isa po ito sa kanyang magiging layunin para po sa susunod niyang 6 na taon. Alam niyo na po yun, isa po yan sa kanyang layunin. Ang Partido Federal ng Pilipinas ay binubuo po ng ang structures po dito ay mula po sa chairman hanggang po down ni barangay. Even with or without the election, ang Partido Federal ng Pilipinas ay masinsin po na nandiyan daan ang presensya upang po tiyakin ang kalagayan po ng mamayan. Ito po ay ang mga officers and members po dito ay masigasig po na nagpa-participate po sa LGU at sa national upang po makarating ang serbisyo, benepisyo at para sa kaunlaran ng mamayan hanggang sa laylayan po ng daigdig ng buong Pilipinas. So, kaya po sabi ni Bongbong, I like Partido Federal ng Pilipinas because they're not engaged in politicking. Yan po yung sinabi niya. Dahil po, bago niyo po tanggapin to,
lahat po kami ng regional chairman ay nag-submit po ng list of officers po namin. All regions, nakita niya po hanggang Laylayan, meron po kami members. Kaya masaya po siya at binalidate niya po ito, pati po yung mga documentations, kaya po kami ay naging masaya, ganun din po siya. He's very, very happy na ang Partido Federal ay winelcome po siya. So, regarding sa sitwasyon ngayon, for those who are independent candidates, may coalesce with Partido Federal. But, make sure po, wala pong conflict, na wala pong pinatakbong kandidato ang Partido Federal sa local na yan. Kung wala po, ay pwede po sa national ay ang pag-unayan para po magkaroon po ng coalition agreement. Para po maging masigabin po ang ating samahan para po sa ating kandidatong presidente. So, kung kayo po ay may mga kamag-anak, hanggang nandito po sa Taguig, at ang may mag-anak ninyo ay nasa ibang lugar at interesado, pwede pong i-reach po yung mga lahat po ng mga regional chairman po. From the Vice President Luzon, Visayas, and Mindanao, hanggang provincial chairman hanggang sa regional, down to the municipalities, meron po. Gusto din to get in touch with, Pero sa kayo po, para po sa magandang unayan, diretso na po tayo sa national para po mag-validate agad. Yung mga presence po, lahat ng, para hindi po magkaroon ng conflict sa bawat region. For those who are interested to join and coalesce with Partido Federal ng Pilipinas. Napapasalamat po ako kay Gary at kami ang Taguig chapter po ay tinanggap po sa lugar na ito. At gusto ko rin pong pakilala sa inyo ang aming city chairman, walang iba akong si Tato Amad. So, kayo po ay may mga pangangailangan po para po sa Partido Federal. Ito po ang opisina rin para po sa pagkipag-ugnayan at the same time mag-join forces po tayo. At tulad ng sinabi nito, na kailangan po sa panahon ngayon, batid-bat po lahat. Wala sa pagdating. Yan. So, with that, maraming salamat po at ako, happy birthday po ulit at God bless us all. Thank you. Hello. Bago po tayo magsalo-salo, pabatiin ko lang po ng Batya, ng mga panangkuhin natin at bumiyahe pa mula sa malayong lugar. Unahin po natin, bago po tawagin ng aming convener ng Progressive Alliance for BBM, si Joey Munir, pabatiin po muna natin sina Mayor Gina T. Mayor Gina, pwede umatik ka. Good afternoon. Good afternoon sa lahat po. Talagang makilala po. We are from Eastern Samar. Nagbiyahe pa po kami for how many hours para lang makarating po sa inyo sa opening dito. So we wish na manalo tayo. Of course. Nandito tayo para magkaisa at magtulog. Good afternoon and God bless you. Natawagan ko naman po ang isa pa nating bisitang mayor mula sa Eastern Samar, si Mayor Elman Ricard. Salamat po. Magtulong-tulong tayo, panatilihin ang liwanag. Dati naman po, President Paar, si Marcos, yung tatay si Bongo, ay ano na po kami, loyalist ng Marcos.
Actually, last election, nung mag-presidente si Vice President si Bongo, kahit sa ibang partido kami, siya pa rin na-inoto. So, ganito rin po kayo. Rest assured na tutulong po kami. Sa kanya. Salamat. Yung po ating kaibigang first nominee sa OFW, makapagbati rin po siya. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Gio Mandap, dentista po, kaya tinatawag ng doktor, pero ngayon po tinatawag na rin po akong Major Gio Mandap dahil ako po yung Philippine Air Force Service. Ako po yung in-appoint ng ating Pangulo para maging representante ng mga OFW sa OWA. Ako po yung member ng OWA Board of Trustees, pero dahil po sa ating pag-file ng nomination ng acceptance party list ay medyo automatic sign na po tayo. Ang hangarin po namin sa ating OFW party list ay mapaglingkuran at maisiguro na protektado at mabibigyan ng pangkulang pagtulong ng ating mga OFW. Malamang sa eleksyon na ito na darating, ang OFW party list ang masasabi natin partidong wala namang plataforma. Kasi ang meron po kami sa aming party list ay advokasya. Ang advokasya na pagkakaroon ng OFW hospital, ang advokasya sa pagkakaroon ng OFW pension plans, advokasya sa pagkakaroon ng mga OFW discounts, advokasya para sa pagkakaroon ng OFW housing program. Ito po kasi yung mga hinihiling ng mga OFW. Ito po yung malimit na kinakaligtaan. Yung mga sinatawag na bagong bayani, pero bandang huli, pagka tinuhus-tuhus mo, i-check mo, i-google mo, yung pong mga OFW na yan, alam naman po ni Congressman yan, iilan lang po ang ating mga natatanggap sa mga OFW sector na benepisyo. I-google nyo nga po yung OFW benefits, sa makikita nyo lamang po dyan ay PhilHealth, SSS, at pati na rin yung duty free. OWA, samantalang ang lahat ng yan, bago namin matanggap na benepisyo, ay kinakailangan magbayad kami. Mabuti pa ang PWD kahit paano, nabibigyan ng pansin. Ang solo parents nabigyan ng pansin, nagkaroon ng diskwento. Ang senior citizen nabigyan ng pansin, nabigyan ng diskwento. Natanong niyo na po ba mga OFW, ano ang benepisyo na natatanggap ng mga OFW? Ni wala man lang diskwento, kung kaya ang OFW ay nagsusulong ang advokasya na dapat ang lahat ng OFW at pamilya ng OFW ay nakikinabang sa ating gobyerno. Miski man lamang sa pagkakaroon ng OFW discount benefits, pampalubag-loob man lamang dahil kapagka po, at alam niyo po, hindi niyo po naitatanong, ako po ay 2011 Bagong Bayani Award for Community and Social Service, 2012 Henry Lopez Jr. Global Bayani Philippines. Pero sa tuwing oras na ako'y tinatawag na Bagong Bayani, ako po'y minsan naiinis. Samantalang pwede ko nang akuin dahil Bagong Bayani awardee ako. Pero alam po kasi namin na pagka ang OFW tinatawag na Bagong Bayani, pampalubag-loob lang yan. Wala naman po kami sa pisyo, lalong-lalo na ang pamilya ng mga OFWs. Advokasya tinatayuan namin dahil ang advokasya hanggang hindi natin nakakamtang, hindi namin titigilan. Wala kaming plataforma. Ang tanging susulong namin, advokasya. Nagtagumpay po kami sa panawagan sa pagkakaroon ng OFW hospital. Dapat kung kami may plataforma, pwede na po tumigil. Ipagyayabang na po namin na meron ng OFW hospital. Pero hindi po kami titigil dahil ang aming pangarap, hindi naman kasi lahat ng OFW ay nasa Pampanga kung saan tinayo ang OFW hospital. Paano naman ang OFW na nandun sa Mindanao? Paano naman ang OFW na nasa Bisaya? Paano naman ang nasa sa Southern Luzon? Paano yung mga natigaligti? Kung kaya nga, ito ang aming advokasya, hindi kami titigil, hindi hinto, hanggat hindi lahat ng provincial at regional hospital sa buong Pilipinas ay magkakaroon ng OFW hospital ward na kung saan ang lahat ng pamilyang OFW ay magkakaroon ng benepisyo pagkakataon na ang kanilang mga anak at pamilya ay magkakaroon ng silbi o magsisilbihan o magbibigyan ng medical benefits. Simpleng dahilan po lamang, sa loob ng 2 taon na minimum ng ating mga OFW ay wala din sa ating bansa, sa ating Pilipinas, sa ating bansa.
2 taon, hindi man lamang nila nakikita ang ating mga health facilities, ang ating barangay health center at ang ultimo mga ospital ng gobyerno. 2 taong hindi nila mararanasan mapuntahan. Hindi naman siguro kalabisan na kapag ang OFW ay bumi sa Pilipinas, dapat meron na kagad prioridad ng ating mga OFW, pamilya ng OFW ay maggamit ang mga ospital na ito dahil hindi nila ito nagagamit helmet. Sa loob ng gawa. Kita niyo po ninyo. Ang mga OFW narito, mga nabitiro mga OFW, sino po ng mga OFW rito? OFW ko, sir. Ito po ninyo. Kayo po kayo natanggap ng benepisyo? Wala. Dahil kung hindi ka nasampal, hindi ka nagulpi, hindi ka na-rape, wala kang makukuhang benepisyo sa OWA dahil yan ay social benefits para sa mga nasasaktan. Pero nung aprobo ay nailagay ng ating Pangulo sa pagiging Board of Trustees ng OWA, ang unang-unang resolusyon na ating isinulong ay ang programang OWA Tulong Puso. Alam niyo po ba yan? Ang OWA Tulong Puso ay naglaan po tayo ng 500 million pesos na pondo, grant 150,000 pesos hanggang 1 million pesos. Magbuo lang po kayo tayo ng grupo ng OFW simula 5 hanggang 10. Pagka kayo nakapagbuo ng grupo ng 5 hanggang 10, kayo ay makakakuha ng 150,000 pesos grant. Sa Leyte, napakarami na po namin nabigyan dyan. 195 million ang nailabas na po ng OWA mula doon sa 500 million pesos na pondo. Kaya ko po kayong turuan, gabayan sa mga lugar na gusto po ninyo. Pagsama-samahin niyo lamang po ang mga OFW. Miski sa Leyte, pupuntahan namin, tuturuan po namin kayo kung paano ninyo makukuha ang pondong yan. Kung magkakaroon po kayo ng 11 hanggang 15 na miyembro dyan sa grupo ninyo, kahit pa kayo magkakamag-anak ng OFW, makakakuha kayo ng 250,000 pesos. Huwag kayong maging masaya. Huwag kayong maging masaya sa 250,000 pesos. Huwag kayong maging masaya. Dahil kung kayo ay magkakaroon ng miyembro na 16 hanggang 30, kayo ay magkakaroon ng 500,000 pesos na puhunan. Grant po yan. Yan po ay hindi loan. Hindi nyo babayaran. Grant yan. At kung kayo ay magkakaroon ng 31 na miyembro pataas, 1 million pesos ang matatanggap ninyo. Yan po yung ating programa na isinulong sa OWA na inapubahan at napapakinabangan. Mga OFW na nagkasakit, yan po ay patuloy po natin na kung sino po may sakit. Kaya po kung medical naman. Kaya matagal ka ng OFW. Matagal na po. Usap tayo, patutulungan kita. Pagka po sinabi po natin OFW, hindi po yung naglimita sa mga language, pati po CPR. Basta importante po dito, lahat po ng mga mamayang Pilipino na nagtrabaho sa ibang bansa, lalo na kung ikaw ay dumaan sa POEA, sa mga sistema na ginagawa po natin gobyerno sa paglabas, meron kang overseas employment certificate, automatic po ikaw ay OFW, ikaw ay kabilang sa ating sektor, ikaw ay kabilang sa aming pinaglalaban. Ulitin ko lamang po, ang ako OFW, ang pinaglalaban po nito ay hindi po tungkol sa akin, hindi po ako, hindi po ito ay laban ko, hindi po ito laban ako OFW, ito po ay laban ng lahat ng mga OFW, pamilya ng OFW na nagnanais na magkaroon ng OFW hospital. Ito po ay laban ng OFW, pamilya OFW na nagnanais magkaroon ng pension plan. Ito po ay laban ng lahat ng OFW at pamilya OFW na nagnanais na magkaroon ng pabahay program para sa mga OFW. Balikan ko lang, pasensya na po, Congressman. Bakit natin ipinaglalaban ang OFW pabahay program? Ito, alam ninyo mga tigatagig at lahat ng mga OFW. Ang mga OFW, kapag umuwi sa ating bansa, mag-apply ka ng housing loan, automatic, mas malamang hindi ka ma-approve. Dahil ang requirements dyan, employment certificate at ITR. Tax-free tayo, paano tayo magkakaroon ng ITR? Employment certificate, sa ibang bansa ka nagtrabaho, anong gagamitin mo sa bangko para ipakita ang employment certificate? Wala. Ang National Housing Authority, ang bahay nito, pabahay program nito ay para sa mga tiga-gobyerno at sa mga informal settlers. Paano ang mga bagong bayani? Kung kaya nga, isusulong natin, dapat ang National Housing Authority hindi dapat i-limit doon sa mga tiga-gobyerno at mga informal settlers. Dapat lahat ng OFW, ng mga sundalo na nakikipaglaban sa ibang bansa,
Kung ang mga sundalo nga na tinatawag nating bayani dito sa ating bansa na bibigyan ng housing program, tayo mga OFW, tinatawag ng bagong bayani ng ating bansa sa ating armas ay kakayanan sa ibang bansa, pero wala tayong housing program. Kung kaya, sinusulong natin, dapat kapag ka ikaw ay OFW, automatic ka, qualified ka sa National Housing Authority sa Pawang. So, si Congressman, lalo na sa pagbabalik sa Kongreso, sa 19th Congress, ay ito ay maaaring mas may sulong pa ng gusto. Ano ba? Actually, yung mga sinasabi ng ating kaibigan, Dr. Vigor, itong mga ito, matagal na pinag-uusapan yan. Ang naging problema kasi, di ba, naputol ang administrasyon ng Presidente Marcos. Kasi ang nagtayo naman talaga ng organisadong pagkakalap ng ating mga kababayan para sa overseas ay si Pangulo Marcos. Siya nag-organize dito nung panahon na yan. Di ba binatikos nga siya? Dahil binabatik, bakit yung pinapalabas ang ating mga kababayan, etc. ganun ang patikos sa kanya. Pero nakita niya yung pangangailangan at nakita niya yung opportunities na labas. Kaya tama, ito dapat ang gagawin natin na hindi natuloy nung nawala si Presidente Marcos. Tapos bahay, health center, education, pension plan, lahat yan. Kailangan ayusin natin ito. Kaya tama-tama, itong OFW party list, ako OFW party list. Kasi ang party list system ngayon na prostituted na. Kung sino ngayon na nakakapasok sa party list, hindi nga natin alam kung ano advokasya ng mga iba eh. Diba? Yun ang nagiging problema. Ito, napakaliwanag ang advokasya ng ako OFW party. Ngayon, nais ko lang ipaliwanag pati ha. Yung Partido Federal, yan po ang nagbigay ng CONA Certificate of Nomination and Acceptance kay Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, ang mga kaugnay ng Partido Federal ay yung PBL, yung sinama, meron dyan, at saka yung Workers' Party na Bundok. Para nagkaroon ng coalition ito. Ngayon, pagdating ng November 15 and 16, at yung si Mayora ay hindi natatakbo, halimbawa lang, at malamang pangalit hindi na tumakbo, yung mga koalisyon ng Hongkong na nandoon, kasi ang mga koalisyon ng Hongkong ay lakas, nationalista, partido, PRP, at saka yung Partido Masang Pilipino, malamang sa hindi, makikipag-coals na sa Partido Federal. So, yun lang ang gusto ko malaman. Ako po ay alis na muna. Maraming salamat ulit sa inyo. Patuloy mo to. Importante itong gagawin ninyo dyan sa ako OFW party list. Lahat yan organisahin natin na mabuti kasi napaka-importante yung advocacy. Kami po lalakad na kung maaari pagpauman ninyo. Maraming salamat sa inyo ulit sa pagkikipag-ugnayan ninyo at pagbibigyan ng pansin sa akin. Maraming salamat po. Salamat. Magtulong-tulong tayo, panatilihin ang liwanag. Kinabukasan, matagal nang pinagkait sa bansa. Sa wakas ng ganito na ang sandaling hinihintay. Panumbalik ang sigla sa bansang